Luka Doncic ramdam pa rin ang pagtataksil ng Mavericks. Uhaw sa championship at excited na makasama si LeBron. At Anthony Davis parang wala pa rin sa sarili sa Mavericks. Debut ni Max Christie. Mamaw si Max. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng basketball shoes, New Precision 6. Mabibili lang sa halagang 2,100. I-click lang ang link sa comment section. Isang pamilyar na tanawin sa isang pamilyar na lugar, ngunit may kulang. Ang engranding pagdiriwang ay naroon sa pasilidad ng Lakers, kasama ang mga tropeyo ng Larry O'Brien na nakatanaw sa practice floor, tiyak na pinakintab upang lalo pang magningning para sa okasyon. At ang pamilya Buss ay nakakalat sa paligid. Ang gobernador ng team na si Jeanie Buss ay nakatayo sa anino, habang ang kanyang kapatid na si Jim Buss ay nakaupo sa kabilang panig, may suot na sombrero na may takip sa ibaba sa kanyang mukha. Ang mga numero ng mga niretirong jersey ng Lakers ay nakasabit sa mga dingding, ang perpektong backdrop. Ngunit ang tahimik na ekspresyon sa mukha ni Luka Doncic ay nagpapakita ng katotohanan ng lahat ng ito. Hindi ito tungkol sa lamig ng pagtanggap ng Lakers, hindi para kay Doncic. Ngunit ito ay nakabitin sa hangin buong umaga sa loob ng 20 minutong komperensya ng balita, at binibigkas ito sa mga sulok sa mga sandaling sumunod. Patuloy na sinasabi ng mga tao sa likod ng eksena, negosyo lang ito. Karaniwan, kapag ipinakikilala ng Lakers ang kanilang bagong star mula man sa draft, signing o trade, siya ay puno ng ngiti, nalulugod sa tradisyon at kasaysayan ng koponan, sabik na idagdag ang kanyang pangalan sa alamat ng Lakers. Ito ay kanilang pinili, kanilang destinasyon, kanilang kaligayahan. Ang negosyo ay nasa likuran, hindi sa unahan. Isang biyaya ito, sabi ng Pangulo ng Basketball Operations ng Lakers na si Rob Pelinka. Pinag-uusapan natin ang isang 25 taong gulang na isa sa 3 pinakamagaling na manlalaro sa mundo. Wala akong maisip na mas magandang panimulang punto para bumuo ng roster para sa susunod na dekada. Si Shaquille O'Neal ay isang top 3 na manlalaro nang dumating siya sa Los Angeles. Ganon din si Kareem Abdul-Jabbar, ganon din si LeBron James. Ang mga biyayang ito ay dumarating para sa prangkisang ito, at hindi na nagugulat ang Lakers kapag sila'y sinuswerte. Ngunit hindi mo mararamdaman na hindi masaya si Doncic na nasa Los Angeles kasama ang Lakers, kasama si LeBron. Totoong nakaaantig at taos-puso ang kanyang pagbabanggit sa yumaong si Kobe Bryant at ang anak nitong si Gigi na sana ay narito upang masaksihan ang sandaling ito. Ngunit halatang wala pa siya sa tamang ulirat, at kung tutuusin, distracted pa rin sa oras na ang buong mundo ay parang tumigil. Ibig kong sabihin, lahat ay nagulat. Maiisip nyo kung gaano rin ako nagulat, sabi ni Doncic. Halos natutulog na ako nang makatanggap ako ng tawag, kaya kinailangan kong tingnan kung April Fool na ba. Hindi ako makapaniwala. Napakahirap na sandali para sa akin. Ito ang aking tahanan. Nang gawin niya ang komento tungkol sa April Fools, hindi ito talaga parang biro. Kahit na may ilang magalang na pagtawa ang sumunod. Parang sinasabi niya na ang tanging paraan lamang para matrade siya ay kung ito'y isang malupit na kalokohan, isang hack o isang prank call. Sa bawat pagkakataong ipinaabot niya ang kanyang pagkadismaya, sinisikap din niyang mapagaan ang damdamin ng kanyang bagong tahanan sa pamamagitan ng pagpuri sa Lakers, sa magandang panahon at sa dagat na malapit sa kanyang bagong tirahan. Maingat siya na huwag makasakit ng damdamin, ngunit halata namang iniinda pa rin niya ang pagiging isang negosyo lang na bahagi ng isang transaksyon na kasinglito ng pagiging kapanapanabik nito. Kitang-kita sa kanyang kilos at kilos ang lahat, hanggang sa kinailangan pang banggitin ni Pelinka na si Doncic ay isang mabangis na mandirigma sa loob ng court, kahit na tila tahimik at kalmado sa labas nito. Alam kong mukhang kalmado at kaswal siya rito, ngunit alam natin na may ibang personalidad siyang lumalabas sa laro, sabi ni Pelinka. Alam kong nasa kanya ang matinding pagnanais na manalo na mayroon kami dito. Makikita ito ng ating mga tagahanga sa bawat gabi sa court. Nakakapanibago pa nga ng pag-usapan ni Pelinka ang lihim na negosasyon nila ni Mavs GM Nico Harrison, na nagsimula 3 linggo na ang nakalipas nang lumapit ang Mavericks sa Lakers. Pinuri pa niya si Harrison sa mismong bagay na siyang dahilan kung bakit ramdam ni Doncic ang bawat patak ng sakit at pagtataksil na nakaguhit sa kanyang mukha. Pinuri pa niya si Harrison sa mismong bagay na siyang dahilan kung bakit ramdam ni Doncic ang bawat patak ng sakit at pagtataksil na nakaguhit sa kanyang mukha. At noong unang ipinakilala sa amin ang konsepto, ang sabi, "Hey, ang tanging paraan lamang para pag-usapan natin ito ay kung ito ay sa pagitan ng may-ari at mga GM," ani Pelinka.
At may pangakong ginawa roon, at kung sinira namin ang pangakong iyon sa pamamagitan ng pagsasabi sa iba, hindi mangyayari ang araw na ito. Kaya tingin ko, tiwala ang nasa sentro ng lahat ng usapang iyon. Ngunit ang tiwala ang siyang nasira sa pagitan ni Doncic at ng Mavericks, o kahit na sa pagitan ng isang manlalaro at ng kanyang koponan sa mas pangkalahatang pananaw. Kung nalaman lang ni Doncic at ng kanyang kampo ang tungkol sa trade talks, maaaring tama si Pelinka. Malamang ay hindi natuloy ang deal. Pakiramdam ko, ang huling 48 oras ay parang isang buwan, parang 2 araw na ang nakalipas ay isang buwan na. Pero gaya ng sinabi ko, makakapaglaro ako sa pinakamalaking club sa mundo at excited ako sa bagong paglalakbay na ito. Ang pag-alis ni Doncic mula sa Mavericks na naging dahilan ng paglipat ng defensive star ng Lakers na si Anthony Davis sa kabilang direksyon ay itinuturing bilang isa sa pinaka-nakagugulat na trade sa kasaysayan ng NBA. Pakiramdam ko, ang huling 48 oras ay parang isang buwan, parang 2 araw na ang nakalipas ay isang buwan na. Ayon sa mga ulat na pagdesisyonan ng Dallas na i-trade si Doncic dahil sa mga alalahanin tungkol sa kanyang kondisyon at pangangatawan. Sinabi ni Doncic na gagamitin niya ang mga patagong kritisismong ito bilang motibasyon sa kanyang panibagong simula sa Lakers. Dagdag pa niya, ang paglalaro kasama ang 40 taong gulang na si LeBron James ay isang oportunidad upang matuto. Parang isang panaginip na nagkatotoo, palagi ko siyang hinahangaan. Maraming bagay akong matutunan mula sa kanya. At ngayon, makakalaro ko na siya. Isang kamangha-manghang pakiramdam. Sa tingin ko, pareho naming napapaganda ang laro ng aming mga teammate. Mataas ang aming basketball IQ, kaya sa tingin ko makakatulong ito sa lahat. Excited lang akong makatrabaho siya. Araw-araw mas magiging mahusay kami. Pero kayo mga kaibigan, ano sa tingin nyo sa tambalang LeBron at Luka sa Lakers? At ngayon mga kaibigan, pag-usapan naman natin ang laban sa pagitan ng Sixers at ng Dallas Mavericks. Unang pagbabalik ni Embiid mula sa injury, samantalang hindi naglaro ang new acquired na si Anthony Davis. Sa opening quarter siya ang unang gumawa ng score, basket ang turnaround jumper. Samantalang sa kabila, Kyrie Irving naman bumawi, tagumpay ang left-handed layup. Joel Embiid mainit ang pagbabalik. Isang puntos ulit sa big man, basket ang jumper at may kasama pang foul dito. Max Christie unang paglalaro bilang Dallas, nakakuha ng steal, nagmamadali ngunit nagmintis nga lang. Pinasilip sa camera si Davis, parang wala pa sa sarili mga kaibigan. 4.5 minuto sa unang quarter, nakawala si Maxey sa corner, basket ang layup. Wala nang 2 minuto sa quarter, Tyrese Maxey mga kaibigan, dinaanan ng lahat ng Mavericks players para sa isang reverse layup sa ilalim. Buti na lang nakahanap ng paraan si Kyrie para makabawi, basket ang turnaround jumper. Sa ikalawang quarter, nakuha na dito ni Max Christie ang kanyang unang tres para sa Dallas mula sa pass ni Exum. Wala ng 7.5 minuto sa pangalawang quarter, si Klay Thompson naman ang nagparamdam sa tres. Wala ng 9 na minuto sa third quarter, gumawa ng magandang ikot si Kyrie na nagtapos sa isang basket jumper sa baseline bago ang isa pang tres ni Christie mga kaibigan. Grabe si Max, 4-for-4 sa tres sa laro na ito. Hindi na masama ang nakuha ng Dallas sa trade dito kay Luka Doncic. Sa last quarter, dikit pa rin ang laban. Kyrie Irving nakalusot sa depensa ng Sixers, basket ang layup. Ito mga kaibigan, Embiid to Maxey connection. Between the legs pass ang ginawa ni Embiid na nagtapos sa isang tres para kay Maxey. Max Christie gustong tumulong talaga sa Dallas, naging agresibong inatake ang paint. Basket ang jumper, 15 points for Max. At nasundan pa ito ng isang magandang pass patungo kay Kyrie sa dulo. Bago naging leading sa tres ni Klay sa corner, mula pa rin sa pass ni Christie. Time out ang Sixers. Ngunit dahil sa magandang laro ni Embiid at Maxey, panalo pa rin ang Sixers.